Agent, alam mo, Agent Jonathan, dito, we are ferreting out the truth. Ngayon, kung yung sinisiwalat mo rito, panay hearsay, hindi ka namin paniniwalaan. Dinamay mo na yung presidente. Sinabi ng PIDEA, he was never included in the drug list. Sinama mo mga ibang personalidad, mga sikat na artista. Tinanong natin ng PIDEA, they were never included in the drug list. Alam mo, nagsisinungaling Your ka. Honor. Sandali lang, patapusin mo ako. Nagsisinungaling ka eh. Huwag mo naman idadama yung mga ibang personalidad na wala namang kinalaman. Ano ba yung nangyari sa hearing kanina? Ay, naku partner, tingnan mo yung title natin. Oo. Labo-labo sa PIDEA Leaks hearing. Okay. Ba't malabo-labo? But anyway, sa akin mga kayubi, okay na dumating. Mas okay sa akin na hindi dumating, na dumating yung ibang mga senador partner, na hindi na solo ni Senator Bato. Oo. Kasi alam mo mga kayubi, ito yung napansin ko ha. May tendency si Senator Bato na okay, 'di ba? Hindi nga natin alam kung nagpe-play safe ba itong si Senator Bato. Pero may pagkakataon mga kayubi na kino-coach niya yung witness niya. Close yan eh. Your Honor, imposible po yun. Dumaan po ako doon sa proseso ng recruitment nila. Kaya nga po ako inappointed. Dahil kung hindi ako nag-comply, hindi po nila ako tatanggapin. Requirements po yun, batas po yun. Hindi po pwede na yung recruitment committee, iba-violate nila yung procedure. Hindi po pwede. At saka, Senator Jinggoy, karamihan ng mga initial na mga personnel ng PIDEA were coming from the PNP. Kaya imposible makapagtago ito ng kanyang identity doon sa mga pulis na nandoon sa PIDEA kung ito yung mga kaso niya, hindi niya dinidisclose. Your Honor, tama po. Sigurado ko, kung iskalawag ka na pulis, lalong-lalo na PIDEA papasukin mo, mukhang malabo siguro, mukhang siraulo ang PIDEA kung tatanggapin ka, kung iskalawag ka na pulis. Yung Your Honor, ang sinasabi ko doon kay General Lasso, ibig sabihin, mas magaling ka pa kay General Juniso Santiago. Maybe you're referring to yung pito na nag-execute ng affidavit na hindi nangyari yung operations na ginawa nila. Because that was not, I presided that hearing at hindi ko narinig yung sinabi niya na pito na kasama niya sa operation. Meron ka ba binanggit na... Wala, Your Honor eh. Wala akong natatandaan na nagtanong kayo na sino-sino yung elements. Ang nandyan lang, kung ano lang po yung entries na naandyan. Okay. At ito... Who is this confidential informant? Hindi ko po maalala, Your Honor. Anak ng Sa tagal. patola. Sa tagal po, Your Honor. Alam mo, ikaw Morales, nagbabanggit ka ng pangalan ng mga personalidad, ultimo pangalan ng presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista na wala ka na may ebidensya. Yung ayaw, klaruhin natin ito ha. Talaga bang nakalimutan mo na kung sino yung confidential informant mo or ayaw mo lang sabihin because you don't want to break the trust between a informant and handler? Alam natin, as operatives, meron tayo diyang agreement between you and the confidential informant na hindi mo i-disclose yung pangalan niya no matter what happens. So, am I correct to assume na ayaw mo lang sabihin dahil ayaw mong ilaglag yung informant mo or talagang nakalimutan mo na kung sino siya? So ngayon, klaruhin natin, are you just hesitant to break your code of honor, your relationship between you and the confidential informant, or talagang wala ka nang maalala? Kasi your reputation is at stake here. Your Honor. Your reputation is as a resource person is at stake here pag hindi mo ma-remember. Napansin niyo ba yon? Kasi kaya ba't sinabi natin labo-labo? Alam mo kung bakit? Kasi ang dami ng mga issues na pumapasok because dun sila dinadala nitong si ex-PIDEA agent
Jonathan Morales. Morales. Oo, sa bawat sagot niya, pag medyo alangan yung sagot niya, partner, iiwas siya dun. Na-analyze ko na to before eh. Na-analyze ko na to before. Pero ang gulo kasi para bang pati yung mga kayubi, pati yung 2 minutes lang daw na nakuna ng result, Oo. yung drug test ni PBBM at that time sa St. Luke's, partner. Pumasok na sa issue na hindi naman dun yung gawi. 'Di ba? So you provide the evidence para we can work on it. Ganon dapat. Di ba? Yes, Your Honor. Ito, sir, Your Honor, related ito dun sa confidential information na lumabas. Kung yung confidential information, hindi nga nila inintindi. Hindi nila inintindi, Your Honor. Ito pa na nagdudumilat na drug test result na ito talagang hayagan na talagang nanatala. Kaninong drug test result yan? Kaninong drug test result? Kay kay President Bongbong Marcos nung siya po ay kandidato pa. Kailan niyang ginawa? Nandiyan po yung pecha, Your Honor. Doon sa... So ngayon, tinatanong mo, Tinatanong ko, Your Honor, kung bakit hindi naipatawag ng PIDEA yung drug testing facility na nag-conduct ng drug test na yan. Bakit ipatawag ng PDEA? Meron po silang authority, Your Honor. Kaya nga, bakit na ipatawag? Kasama po rin sa mandato ng PIDEA. Sandali lang, Your Honor. sagot ka. Bakit nila ipatawag? Yes, sir? Bakit nila ipatawag? Mandato po nila yun sa 9165, sa Comprehensive Alam Business ba License. nila kung anong dapat nilang tanungin? Yes, Your Honor. Alam kung talagang inaalam lamang po nila. Hindi, sandali lang. Alam ba nila? Mahirap i-blame natin yung ahensya na for non-performance na hindi nila alam. Alam ba nila? Your Honor, binanggit ko po yan last hearing. Ay, Binanggit ko po rin hindi yan. naman. Porque binanggit mo, dapat i-provide natin. Hindi naman sila robot na didiritsong kikilos na walang inhawakan na papel. Ibigay mo, saan na yung papel na yan? Nandun po sa kinuha ng staff niya, Your Honor. Pasirox mo, tapos bigyan mo PDEA. Okay. So parang ang labo-labo na yung issue. Siguro ang hindi lang labo-labo nung nagsalita si Maricel Soriano. Kasi napakaiksi nung mga tanong sa kanya, partner. Well, anyway, ganito yan, partner, no? Ang issue kasi dito, sabi kanina is, paano napunta yung confidential documents? 'Di ba? At paano na ilabas? So parang ganoon lagi yung issue eh. 'Di ba? Pero ang dating kasi, partner, for me, hindi pa nila napuprove na existing yung document. Oo. 'Di ba? Pero ang masakit kasi dito para sa akin, pero medyo na nadidibang kasi siya ni Senator Jinggoy. Si na mismo nagsabing authentic yung documents. Si Senator Bato. Hindi niya na yung binigyan ng issue. Is hindi natin malocate yung papel. Nasaan yung papel. Pero wag mo do not impress me that ako'y naloko ni Morales. Hindi naman po yung Na wala talaga yung papel na yan. Wala as far as you are concerned dahil wala talaga sa inventory ng records ninyo. Am I correct? Yes, Your Honor. Hindi mo makita. Hindi ko po makita. Pero hindi mo masabi na yung papel na yun is inauthentic. Hindi talaga authentic yun. Sige nga, Yun po ay opinion ko po, Your Honor. opinion mo. Yes, Your Honor. Opinion mo. Ako, findings ko yun. As the chairman of this committee, Yes, Your natutuwa Honor. yung papel na yun. Yes. Wala akong kinikilingan dito, ha? I am objectively. Ikaw ba? Maka-generate si Morales ng papel na authority to report at saka yung pre-ops na mayroong markings pa, naka-xerox doon, naka-markings pa doon yung mga butas ng puncher na ginamit doon para pagsaksak sa passenger. Ibig sabihin, kayang gawin yun? O hindi naman. That is scientifically improbable. So you mean to say na mali ako sa aking impresyon. Hindi naman po, Your Honor. Sige nga, Ay, sa you state opinion. your stand By opinion, Your as far as PDEA is concerned,
Wala talaga yung document na yan. Naniwala ako sa inyo eh. Yes. Makita. Ano nyo makita? Tinanggal lang ito sa paano nyo. Kahit mag-inventaryo kayo 1,000 times, hindi nyo makita yung papel na yan dahil wala na. Nandoon na sa social media. Nagkalat na. Pero kung sabihin mo na hindi authentic yun, my God, babalik ako sa grade 1. Kung sabihin mo na hindi authentic sa yung papel na yun. My apology, Your Honor. Oh, pero yung nga, I also accept your statement na wala talaga yan sa inyo. Dahil hindi nyo malukit-lukit. Hindi nyo makita. Wala talaga. I don't think nagsinungaling kayo. General Lasso, I don't think nagsinungaling si General Lasso. Sinabi niya na wala yan. Wala talaga. Hindi makita. Dahil dinukot na nga sa file. Tinanggal. Tinanggal na ito sa mga pasinir na yun. Tinanggal. Wala talaga. Hindi nyo makita. Wala. Pero kung sabihin nyo na hindi authentic, I bet may life kung sabihin nyo na napagsabi ko na authentic yan, to sabihin nyo hindi authentic. Mr. Chair, Sa atin lang kung sino may hawak. Yan ang tanong natin ngayon. I-locate. Kaya nga tayo nag-conduct ng hearing to determine kung sino nag-leak niyan. Dahil ayaw natin na palaging gano'n na lang may mag-leak na gano'n ka-sensitive na information that will cause even the downfall of this country kung gano'n. Na authentic yan. Kasi nga may butas ng puncher. 'Di ba? Na sa akin mababaw siya. Dahilan dun sa butas. Dahil lang sa butas ng puncher. Oo. 'Di ba? Siguro kahit dali mo yan sa NBI, partner, kahit may butas siyang puncher, hindi ibig sabihin nun authenticated na siya. Oo. 'Di ba? So para bang ano ang dahilan? Kasi parang feeling niya may butas yan so galing niya sa file. Sa files. Oo. Hindi mo pa nga na-prove na galing yan sa files. 'Di ba? At kung galing yan talaga doon sa PIDEA. Yun yung totoong nangyari. Wala ako talagang nadalang file. Nandun po. Ultimo nga case folder, Your Honor. Yung case folder mismo ng mga kaso na hindi nga po. Nandun po Hindi. Wala akong nadala, Your Honor. So, paano siya? Kung naiwan ito doon sa IIS nyo, nasaan ito ngayon? Your Honor, gusto ko lang pong linawin. Ang tanong niyo po kanina kay Jonathan Morales, nung na-dismiss ka sa PIDEA, saan mo iniwan? Sinabi po niya sa akin. Nung na-dismiss po siya sa PIDEA, wala na po ako sa Intelligence and Investigation Service. Ina-assume lang po niya yon. Sinasabi niya na sa akin tinan-over, gusto niyang ituro sa akin yung responsibilidad na siya dapat ang gumawa. So, i-deny mo. Dinay mo na hindi mo talaga. Walang Kasi po, dapat siya ang may responsibilidad na itago yon. At precisely, being the officer on case, ikaw may hawak-hawak ng folder na yan. Tapos pag umalis ka na dyan, talaga siguro mo yung zip cape yan, ibigay mo doon sa, turn over properly sa sinong investigador na papalit sa'yo. In your case, yes. Your Honor, hindi nga po nagkaroon ng proper turnover, Your Honor. Dito maliwanag sinasabi niya na yung files daw niya ay nandoon sa opisina ng PIDEA dahil magka-share nga daw sila ng kwarto ni Director Francia. So, lumalabas dito na yung dokumento ay na kay Francia. Pero ito ay dininay ni Francia. At sa bandang huli, sinasabi niya na walang proper turnover. So, kung walang proper turnover, paano masisigurado ni Senator Bato na meron totoong files at ito ay mga authentic documents?
kung hindi pa niya malaman at hindi niya mapatunayan kung nasa saan yung files or kung meron talagang files. So tingin ko dapat doon muna mag-concentrate si Senator Bato na hindi yun finokusa niya eh. Sinabi niya na categorically tungkol sa authenticity ng document. Kasi, ang umpisa kasi ni Senator Jinggoy sa pagtatanong is yung credibility nitong si Jonathan Morales. Diba? Nabanggit niya yung mga kaso. With the permission of Senator Bongo and Senator Robin Hood Padilla and of course the chair, let me invite you to who you are. Yes, Your Honor. You were admitted in the PNP when? 1993, Your Honor. Exact date. Hindi ko na... Di mo alam. 1993, Kailan ka natanggal? saan, Your Honor? Ha? Saan po, Your Honor? From the service. Sa PIDEA po. PNP. Sa PNP po, yung sinasabi po ni General Lasso. Just answer my question. Kailan ka natanggal? When were you dropped from the rolls of the Philippine National Police? Matrap po ako, hindi ko na po matandaan, Your Honor. Wala po sa akin yung dokumento ngayon. Unless, Your Honor, Ilan taon ka nandito po nagservisyo yun. sa police? More or less, 16 or 17, Your Honor. 17 years? According to the information that I have received, you were dropped from the PNP on April 25, 1994. Meron pang, ano yan, Your Honor, na restored yan, wait, Your wait, Honor. wait. You were admitted, you said you told us 1993. Correct? Admitted in the PNP? Yes, Your Honor. Yes, Your And you were Honor. dropped from the PNP roll on 1994, the same month. Na-restore. What? Hindi po ako, hindi po ako familiar doon sa date. Kung tatanungin niyo po sa akin yung exact date, wala po sa akin yung eksaktong dokumento, Your Honor. Hindi mo alam kung kailan ka natanggal sa serbisyo? Your Honor, yung ganyang, hindi, kailangan ko sa dokumento. Your Honor. Ako alam ko kung kailan ako nakulong eh. Yun po, Your Honor, sa inyo, no? Hindi mo alam kung kailan ka na-drop sa PNP? Totoo po, kasi kung pagbabasihan po natin ang dokumento, Your Honor, Patuturan yan. Your Honor, ang pagsagot kahit saan mang pleadings, Your Honor, bumabase ako doon sa dokumento, Your Honor. Hindi lahat ng pagkakataon, Your Honor, makakabisado ko yung mga dokumentong matagal nang nakalipas. Kung ano man yung pangyayari ng matagal nang nakalipas, hindi lahat po yun makakabisado ko o maaalala ko. Depende po kung meron po akong reference na document, maaari ko po kayong masagot ng diretso, Your Honor. Alam mo, imposible hindi mo alam. Alam mo nga kung kailan ka na-admit sa PNP, hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss. Your Honor, Sandali lang. Alam Yes. mo na na-admit ka noong 1993. Hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss sa PNP. Your Honor, the following year na-dismiss ka na. Your Honor, yung sinasabi nyo drop, magkaiba po yung drop doon sa dismissal. Okay. You were dismissed a few months after, 1994 din. Your From Honor, service. Your Honor, yan pong ng PNP na yan, na-restore po ako sa full duty status. Meron naman po yan dyan na kung i-recall ko, ako ay na-restore sa full duty status. May mga po yan, may mga dokumento na nandiyan, Your Okay. Honor. Tell me the reason why you were dismissed. Dismiss or drop, Your Honor? Graft. Drop, Your Honor. Hindi ko, Give me the reason why you were dismissed from the service. PNP. nakasakit po ako doon, yan, Your Honor Yan yung naging basis ko noon. Your Honor, nagkaroon ng misappreciation of facts. Yan po yung naging ko doon sa PNP noon. Kaya nagkaroon ng restoration to full duty status. So, yung dismissal dropping from roles ay ang kaso mo is awol. Kasi nagkasakit ka? Yes, Your Honor. Yan, na-restore po ako. Na-restore po ako nung panahon na yan. Kaya po ako nakabalik. Your Honor. Okay. You were reinstated 3 years after, December 13, 1997. Am I correct? Yes, Your Honor. Dahil nagkaroon ako ng mga, sa PNP rin, Your Honor, ang problema, hindi po sa akin. Dahil nagkaroon ako ng communication sa PNP doon dahil dyan sa, doon sa ginawa nila sa akin. Kaya, na-reconsider yung aking, pleading sa kanila, kaya nagkaroon ng restoration sa full duty status ko, Your Honor. And after which, 10 years after, you were suspended from July 1, 2007 to September 2007. Why were you suspended? Yan po yung sa trabaho nun, Your Honor, parang, kung di ako nagkakamali, Your Honor, yes sa pleb. Kung di ako nagkakamali. O ngayon, naalala mo na. Hindi, Your Honor, ako sa akin, Your Honor, nire-recall ko yan Kaya kung sasabihin nyo sa akin, yung mga exact date o ano bang mga hindi ko po talaga, tatapatin ko kayo, hindi ko talaga siya pero nire-recall ko siya para at least maiano ko sa inyo, Your Honor. Okay, and then, 1 year after, you were dropped again from the PNP role. Why was that so? Yun po yung
Hindi ko na po matandaan kung anong nangyari noon, Your Honor, kung ano, no, doon sa sakit o ano man. Hindi ko na po matandaan, Your Honor. Pero, Your Honor, yung sinasabi ni General Lasso na nagkaroon ako ng dismissal order, ito po, Your Honor, ito yung, ano, no, nawalan ako ng ano eh, nawalan ako ng, ano, no, ng karapatan, no, ma-avail yung due process. Kasi meron tayong twin requirements para sa due process. Ito yung notice and hearing. Wala po akong natanggap na kahit anong hearing o notices na ako ay na-pre-charge o meron summary dismissal proceedings. Wala po akong natanggap. Kaya nga, kung ako man, ang PNP, pakitaan ako ng anumang dokumento na nagpapatunay na ako ay nag-file ng anumang pleading para kontrahin yung anumang sinasabi sa akin doon sa pre-charge o anumang summary dismissal proceedings. Wala po eh. Kasi hindi ko po na-avail yung due process na yan. Yung sinasabi ng ganyan. Dahil nung panahon na yan, nag-re-entry na po ako sa PIDEA ng 2009. Wala po ako natanggap niya. Kaya yung ano na yan, sinasabing order ng PNP na dismissal order, eh hindi po, wala po akong ano dyan, walang due process na akong nabinigay sa akin. Nung hinire ka ng PIDEA, you misrepresented yourself that you misrepresented to PIDEA that you do not have any unbroken service in the PNP from 1993 to 2008. And you did not disclose that you were dropped from the PNP role on April 25, 1994 and August 28, 2008. And you were dismissed from the service on November 7, 1994 and was suspended from July 1, 1997 to September of 2007. Your Honor, doon sa pag-accept sa akin ng recruitment committee ng PIDEA, hindi mapapalusutan si General Dionisio Santiago. Kaya nga ang sinasabi ko, inaano ko rin kay General Lasso, ang ibig bang sabihin, mas magaling siya doon sa kanyang upperclassman na si General Dionisio Santiago na 4-star General sa Armed Forces of the Philippines. Kasi tinanggap po ako ni General Santiago at yung mga hinihingi po sa akin, nag-comply po ako. Paano po yun? Service record kasama po yun. Hindi po pwede na hindi ako magde-declare na kahit ano pa man dahil magre-reflect yan sa service record. Pangalawa, yung mga clearances. Kasama po yan doon sa recruitment process. Hindi po ako i-appoint ng Philippine Drug Enforcement Agency kung ang aking mga dokumento ay kamas-kamas. Alam naman po natin na si General Santiago hindi po basta-basta mapapalusutan yan. Sandali lang. Kaya nga hindi mo nga sinabi yung katotohanan. Sinabi po, Your Honor. Na-dismiss ka sa Opo, PNP. dahil nga po, meron akong ano, kaya tinawag po nila ako, nag-comply po ako. Siguro may backer ka. No, Your Honor, hindi po sa backer, wala po akong backer. Nag-comply po ako kung ano man yung requirements, Your Honor. Dahil kung ako ang PIDEA at alam... Pero sabi ko nga ako, as a lawyer, hindi ako masyado magdodwell doon sa kung ano yung mga naging kaso niya. Unless partner, I can prove talaga na perennial liar siya. Diba? Kasi kung ang mga laging naikakaso sa kanya, dishonesty, false testimony, diba? Kasi may pending siyang false testimony. Oo. Tapos natanggal Itong siya. si dating PIDEA. Oo. May issue about dishonesty, extortion. So kung parang pare-pareho yung nature nung kaso, doon sana pagdududa ka. or pwedeng doon tumbukin. Di ba? Yung mga tanong. Kasi gusto ngang malaman yung kredibilidad. Oo. Kaya doon pumapasok yung credible ka ba? Oo. Pero kung ang mga naging kaso mo before, it's about your honesty. Oo. Tapos ang dami mong issue about honesty, parang magiging makukonsider siya na credible ka nga bang witness. Diba? Kasi kung yun na nga yung nagiging reason kung bakit ka natatanggal. Oo. Diba? So, doon muna sana tutumbukin yung mga tanong at pagkatapos pupwede ng partner isa-segue doon sa dokumento ngayon. Okay. Kung gaano katotoo itong dokumento, paano mo nakuha? Kung partner na-establish na diba, yung credibilidad nitong witness. So kasi ang unang natanong dito partner, sabi nga ni Senator Jinggoy, parang, who committed the disclosure of the document? Whether, tama ba? Si Jinggoy ba yun? Whether fabricated or part of the official records of the PIDEA. Okay. So, kumbaga, party ba to? O fabricated ito? So, hindi natin malalaman yon. So, for me, dapat hindi mag-judge si Senator Bato kasi siya yung chairman. Huwag ka muna magbigay ng conclusion hanggat walang solid na ebidensya na ito talagang parte ng PIDEA documents. Kasi yung mismong PIDEA ang nagsasabing
hindi Hindi. ito parte. Correct. So how can you prove, no? Ikaw na nagsasabi na nandoon. Kami na may hawak ng dokumento, wala kaming hawak niyan. 'Di ba? So nasaan yung burden of proof to show na ito parte ng PIDEA? So doon pa lang, partner, dapat hindi ka na muna pupunta kung sino nag-disclose, eh. 'Di ba? Kasi bakit mapupunta yung issue ng disclosure or paglabas ng dokumento kung wala ngang dokumento? Mhm. Yun kasi yung partner, yun yung point ng PIDEA na hindi siya nag-i-exist. So, kaya wala kaming nalabag na batas. So, ang nangyayari, partner, since tinutumbok nyo agad yung disclosure at may naglabas, pinapakita nyo na may kasalanan yung PIDEA at may ahas dyan sa loob. Mhm. Which Diba? is yun ang sinasabi. Oo. Oh. 'Di ba? So, ang sa akin, siguro, Senator Bato, i-put mo muna kasi the way I see it, si Senator Bato alam niya, kinu-question niya yung kung fabricated to. 'Di ba? Kaya lang, in the middle of the hearing, sinabi kasi ni Senator Bato, sa akin, authentic yan. Tapos tinanong niya pa si mali kasi Sinong malipad? si Director Francia. Oo. Medyo takot kasi siya sumagot, Oo. 'di ba? Para bang kasi pag medyo tumaas na yung boses, alam mo yun, nangingimi. Oo. Kasi syempre senador. Para bang don't tell me. Kasi sinabi nga ni Francia, hindi yan dumaan sa akin. So dapat dadaan mo na yan sa akin, sa director, tapos kay ASEC, saka doon sa Director General. Mm-mm. Bago iyan mapunta kay ASEC kagapan. Dapat sa akin muna. Wala nga. So, ang teorya is, hindi talaga yan exist kasi hindi siya dumaan sa akin. Oo. Bilang isang dating ahente, Ginoong Morales, Yes, Your Honor. sa pag-conduct ba ng casing at surveillance o anumang anti-illegal drug operation, kanino ka ba dapat magpaalam? Usually, Your Honor, sa opisina, normal naman yan eh. Pwede ba, sagutin mo direct Yes, sir. yung sagot ko? Kung sino, ha? Apo. Huwag sa opisina. Yung kay Malay Director, ko, nakakausap mo ba yung kay opisina? Director Francia, Your Honor. Sandali, pag nakinakausap kita, huwag sumagot. Yes, Your Honor. You answer me direct to the point. Yes, Kanino Your ka Honor. nagpaalam? Director Francia, yung aking division chief, Your Honor. Okay. Kami naman na nag-uusap palagi, Your Honor. Hindi kay gadapan. No, sir. Ha? No, Your Honor. Sino ba si gadapan? Yun ba yung immediate superior mo? Deputy Director General Deputy for Director Operation, Your General. Honor. Sino yung sinabihan mong kanino ka nagpapaalam? Kay Director Francia po. Director Francia. Okay. Tama ba yun? Sa'yo siya nagpapaalam? Yun po, Your Honor, good morning po. Yun po ang dapat, Your Honor. Dapat gagawin po niya bilang ako po yung kanyang hepe. So nagpapaalam siya sa'yo pag meron siyang i-conduct ng mga casing o surveillance o mga anti-illegal operation, drug operation. Papaalam siya? Matagal na po yun, Your Honor. Pero meron siyang mga bagay na pinapaalam. Ano yung mga bagay na pinapaalam niya? Halimbawa po, Your Honor, meron siyang informante at gusto niyang i-validate yung information na binibigay ng informante, dapat po siya magpaalam sa akin. Para po ipapaalam namin sa aming director. Si gadapan? Hindi pa po siya, sir, Your Honor. Yung may director pa po yung Intelligence and Investigation Service bago po pumunta kay ASEC Gadapan. Alright. Gaano siya kadalas magpaalam sa'yo? Your Honor, pagpasensyahan nyo na po, hindi ko na po maalala dahil po matagal na po eh. Are you still connected with the PIDEA Yes, Your Honor. as we speak? Yes, Your Honor. Alright. Ano sa pagkakilala mo rito kay Ginoong Morales? Noon pong magkakasama kami niyan, isa po siyang magaling na investigador. Hmm. Kaso nga lang po, noon lang pong last hearing, doon ko lang po nalaman na yung kanyang PDS ay meron pala siyang hindi na-disclose. At medyo, dati po sampalataya ako sa kanya, pero ngayon hindi na eh.
Kasi po madami po siyang sinasabi na ina-assume lang niya. Nag-a-assume siya. Sa paniniwala niya, yun ang totoo pero hindi naman. Ganun po pagkakakilala sa So kanya. para sa iyo, Dahil ang proseso, sabi ko nga kahit sa PNP mga kayubi, na-explain ko na to, bago iyan pumunta, bago iyan mapunta sa team leader, syempre si investigador. Or kahit nga hindi investigador, partner, may police lang na tumanggap ng information from the informant. Papasok na yun eh. Mhm. Tapos sasabihin niya na kay team leader. Oo. Si team leader ngayon ang gagawa ng Okay. pre-operation report. Pre-operation, oo. Yan ang nakalagay sa manual. Never na ang investigador ang sa-sign ng Yan ang pre-op. protocol sa yan. pagsasagawa ng operasyon. Yes. Okay. And pag may nahuli naman partner, pag may nahuli, yung sachet, halimbawa sachet, Oo. hindi ang arresting officer ang magdadala. Yung investigador naman. Okay. Yun yung procedure. So dito partner, makikita kasi tumalon yung proseso from the assistant investigator, assistant lang partner. Bigla kang tumalon agad sa ASEC. Tumalon ka ng tatlo. Naglip ka ng 3 steps na hindi nga dumaan dito sa boss mo. So, 'di ba? Parang sa akin lang, Senator Bato, kung hindi dumaan, ikaw naman dati kang pulis eh, wala naman pwedeng bypass eh. Mm-mm. Kung hindi dumaan dito sa boss mo, dapat tinatanong mo to eh. Mm-mm. Ba't hindi mo to pinadaan? Ang sabi niya, nung una niyang sagot, partner, unang hearing, sabi ni, Senator, ni Jonathan Morales, sa pagkakaalam ko, dumaan. So, questionable. Mm-mm. Question mark. Mm-mm. Ngayon, sinabi niya, siguro nakapag-isip na siya, hindi naman yan dadaan or hindi naman niya mapupunta kay ASEC kung hindi dumaan sa boss ko. Ito ay papaalam ko sa direktor namin. Tapos yung direktor namin ang dapat kakausap kay ASEC Gadapan. Ganun po dapat eh. Tapos si ASEC Gadapan, dapat siya naman po ang makikipag-usap sa aming Director General. Ganun po yung chain of command na dapat sundin. Sandali, paano na-disapprove ni Gadapan yung operations kung hindi dumaan sa iyo? Yun na nga po, Your Honor, hindi po dumaan sa akin at saka Morales, po sa aming direktor. paano na-disapprove ni Gadapan yung operations mo kung hindi dumaan sa kanya? Your Honor, ako ay naiintindihan ko yung pinanggagalingan ni Director Francia. Dahil kung magsasabi siya ng totoo, yung mga nganib yung kanyang posisyon. Your Honor, ganito, no? Hindi po pwede na hindi alam ni Director Francia yung trabaho namin. Kasi siya yung direktang boss ko. Ngayon, yung kay ASEC Gadapan, nalaman ko yan na talagang pinahold talaga dahil sa kanya mismo, siya mismo. Ngayon, itong si Director Francia, Siya mismo. Sino siya mismo? si ASEC Gadapan. So, how can you prove Na dumaan. na dumaan Oo, nga kay correct. boss mo? Oo. Ni wala ngang pirma, wala ngang approve. Oo. Diba? Ibig sabihin, from your signature, punta ka na doon kay ASEC. Ganon. Tumalon ka agad. Tumalon. So, sa akin lang, di ba, dapat ito, natanong kasi ni Ni Senator. ni Senator Bato. Bato. Na, Oo. pero partner, ito, tinanong to ni Senator Jinggoy. Di ba? Sabi niya, bakit na hinto yung operation? Di ba kasi sabi niya hindi natuloy. Mm-mm. Hindi natuloy yung operation, investigasyon, tapos, parang nahinto na. At ang nagpahinto mismo si ASEC. Mhm. ASEC, Gadapan. So, ang tanong ngayon ni Senator Bato, nakausap mo? Diba? Nakausap daw niya. So, paano ka nga tatalon? Doon pa lang Paano kang tatalon na, di ba dapat yung mas katabi niyang mataas. posisyon, Oo. yung under niya, ang makikipag-usap sa kanya, or yung pinaka-immediate boss mo, ang makikipag-usap sa iyo kung itutuloy o hindi. Correct. Doon manggagaling yung directive. Oo. Di ba? So, ang sabi nga niya, parang hindi nga daw, sabi nga niya, parang sabi ni Senator Bato, ay Senator Jinggoy. So, ang utos daw ni ASEC Cagapan, wag ituloy because yun daw ang utos ni Executive Secretary Paquito Ochoa. Mhm. So, ang tanong niya,
Paano ka sure na sinabi yan ni Executive Secretary? To Jonathan Morales, Agent Jonathan Morales, about the halt of operation. Why was the planned operation halted? Ano ba ang mga dahilan na sinabi ni ASIC Gadapan? Nagkaroon ba ng proper documentation sa order na ito? No, Your Honor. Bali, nalaman ko lang yun. Bali, nung May, bago po ako, bago ako umalis sa papuntang Ilaya, Thailand, nung magkausap kami, allegedly, ang sabi niya, si ES daw po yung nagpa-hold, nung operation na yun. Yun po yung sabi lang niya sa akin. Sinong ES? Si Executive Secretary Ochoa po. Yun po yung Naniwala ka? DDGO po namin siya. That's pure hearsay. Yun po yung Naniwala sabi ka? niya. Naniwala ka ba? Yun po yung sabi niya sa akin, Your Honor. That's right. That will not stand in court. That's pure hearsay. Your Honor, yun po yung sabi nung aking... Kaya nga, sabi nga, that is pure hearsay. That will not stand in court. Sabi niya, sinabi lang po ni ASEC. So sabi niya ni Jingo, hearsay yan. Correct. Wala kang personal knowledge. Marites yan. Pag ganun. Diba? So sabi nga niya, ang dami-dami mong nag-name drop ka. At bakit sa kanya dedirekta? Yes. Diba? Yung utos. Sige, mga kayubi, ito ha. So, dahil dito, diba, may issue na naman. Okay? Diba, ganito mga kayubi. Pansinin niyo kung paano sumesegue si Jonathan Morales. Hindi ko sinisira yung testimony niya, partner. Ako, sabi ko, kung ako ang lawyer, kunyari siya yung kalaban ko. Tapos halimbawa, partner, ikaw yung kliyente ko. Tapos dinidiin ka ni Jonathan Morales. Kung ako ang lawyer mo, ito ang tanong ko. Kasi hindi ko siya papayagang saan-saan pumuntang issue. Kasi naglabo-labo na talaga. Hanggang sa nakakalito na. Hilong-hilo na. Siya yung kumukontrol ng issue. Pag sinabi ko tong issue, kasi nga ganyan. So ito naman si Senator. Ililihis niya. Tama. Si Senator Bato, kung ano yung sinabing huli ni... Sumasabay din. Doon siya sumasabay. Diba? Katulad nito. Katulad nga po niyan So diba? Na corner ni Senator Jinggoy na hearsay. Kasi di niya nakausap si Executive Secretary Segue siya. Pinatawag nga po ako sa Malacanang Sa akin, Your Honor. That's right. That will not stand in court. That's pure hearsay. Your Honor, yun po yung sabi nung aking... Kaya nga, sabi nga, that is pure hearsay. That will not stand in court. Wala naman po ako magagawa kung ano po yung sinabi niya. Basta ang sinabi niya, tigilan niyo yan. Sabi niya ganun, mapapahamak tayo dyan. Hindi, Sino nagsabi? Si ASIC Gadapan po. Namatay na. Hindi ko po alam. Dito ko lang po kay Senator Bato nalaman po. Ginagamit mo pa yata yung patay No, Your Honor. No, Your Honor. Yun po yung nangyari po noon. Saan niya nakuha yung informasyon na yun? I'm sorry, Mr. Chair, for interrupting you. Yes, go ahead. No problem. Saan mo nakuha yung informasyon? Where did your superior get the information? Na namatay po. Involved na sinasabi ni ES na tigilan na yan. Kay ASIC Gadapan nga po. At hindi lang po yun. Ako po ay naimbitahan sa Malacanang. Nino? Ng Law Enforcement Security Integration Office. Ito po, When was this? after 1 year o matapos yung humigit kumulang 1 taon. Ito po ay kung di ako nagkakamali, July 2013. Ako po ay pinatawag sa Malacanang. Nagtataka po ako. Sino nagpatawag sa'yo? Si Attorney Serapio, Police Director Pelizardo Serapio Jr. ng Law Enforcement Security Integration Office ng Malacanang sa Mabini Hall